Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, isang magandang hapon sa ating lahat mga kamax. Pangalawang sulat ko na to pero sa dati mo pang programa, Chin. Sa dati pang station. Sobrang tagal na yon. Itago niyo na lang ako this time sa pangalang Jody Rose. Nung una, I'm like a ray of sunshine. Maganda daw ako, artistahin. Kaya naman confident ako sa lahat ng bagay. Yung bang papasok ka sa room, lahat ng mata nakatingin sa akin. Kapag naglalakad ka sa kalsada, mga kapitbahay mo nakatingin sa akin. And people would admire my beauty. Tisoy kasi ang papa ko, kaya mana ako sa kanya. Yung feeling mo na you're like on the top of the world. Chin, hindi naman kami super rich. Pero dahil only girl ako, pinaghandaan ng family ko ang debut ko. Maalala ko pa nun. A day before my 18th birthday. I was so excited. My family was planning a big party celebration with my friends. Magdi-dinner party sa isang fancy hotel. And then sabi namin magda-dance night away kami sa isang club. I even planned to wear different outfits that night. Andyan yung pink, beautiful gown ko for my special day na matagal nang pinagawa ni Mama para sa aking debut. My friends were all sending me birthday messages in advance. And I was feeling like the queen of the world. Naka-ready na ang lahat. Mga souvenirs, ang venue. Busy na yung coordinator. But the night before my birthday, that night, nagbago ang lahat. Nagpasundo ako noon sa kuya ko kasi meron siyang sasakyan. Dadaan muna kami to follow up the cake. Kaso, nagkaroon ng car accident on our way home. Yes, Chin. Sumalubong kami sa isang dump truck. I just remember the screeching tires, the crunching sound, and then boom, boom, and then nothing. Wala na akong maalala. Nag-blackout na ako. When I woke up, I was in the hospital. Nakita ko yung mga doktor at nurse sa paligid ko. I realized that something was wrong. Takip ang mukha ng benda at buong ulo ko. Masakit, mahapdi. Hanggang sa nakita ko ang lola ko at papa ko. Pautal kong tinanong sila kung anong nangyari. Nagkatinginan pa sila. Sinabing, buti nagising na ako after 3 days. Natulog ako. Walang malay. Sinabi nila sa akin na nagkaroon ako ng severe injuries sa mukha ko, sa legs ko, at ang masakit pa. Nung hinanap ko, sina mama at kuya, biglang humagulhol ang lola ko. Umiyak na rin ang papa ko. Si kuya, patay na. Inaasikaso pala na ni mama yung burol ni kuya. Magkatabi pa daw kami sa hospital bed, pero hindi na siya inabot ng buhay. It was then that I remembered, paano pala ang birthday ko? I was supposed to be celebrating with my loved ones.
debok ko. Anyari na. Pero 3 days na palang lumipas bago ako nagising. Ayaw pa nilang magkwento. Yung birthday ko na instead dapat nagsasayaw na ako. I was stuck in a hospital bed. My friends and family came to visit me. They were all worried about me. Pero parang ayaw kong harapin sila. Benda, ang nakakapako sa mukha ko. Injured. Pero hindi ko alam kung anong kalalabasan. But I knew that my life would never be the same. The next few days that followed were tough. Naging sanhi ang aksidente ng maraming operasyon. Inoperahan din ang legs ko. Matagal akong nasa hospital, Chin. Hanggang isang araw, tinanggal na ang benda sa mukha ko. Ayaw pa na sana nila akong bigyan ng salamin. Pero nagpumilit ako. Gusto kong sumigaw sa nakita ko, Chin. My face was scarred. Hindi ko na mabilang ang peklat sa mukha. Buong katawan ko, yung legs ko, pati confidence ko and self-esteem were shattered. At simula noon, I became shy and introverted. Yung dating confident, dating hinahangaan sa ganda. Eto ako ngayon, I'm so afraid to show my face to the world. Yung dating confident na confident, ay halos yumuyuko na lang pag maraming tao. Ayoko makilala nila ako na ganitong itsura ko. Paika-ika pang lumakad. Kaya naisipan kong magkulong na lang sa bahay. Yung bang parang dating minamahal, ngayon pinanindirihan na. Ang sakit lang isipin, Chin. Sinisisi ko si God kung bakit ako pa. Bakit ako pa yung nagaganito? Naging mahirap para sa akin ang tanggapin ang bagong itsura ko. So iniwasan ko na yung mga social gatherings. Kahit mga kaibigan ko, hindi ko na sila masyadong nakikita. I felt like I was no longer the same person. Ang daming nagbago sa akin. Ang dating pasensyosa, naging mainitin ang ulo. Ang dating mabait, ngayon ay suplada na. Ayaw makausap. Hanggang isang araw, after 3 long years, nagpasya ako magsimula ulit sa bagong ako. Tinanggap ko na ang lahat. Pasalamat ako sa pamilya ko dahil andyan sila. Hindi nawala ng pasensya sa pag-intindi sa akin. Lalong-lalo na hanggang ngayon, nang dahil sa akin, nawala ang kuya ko. Ang kaisa-isahan kong kapatid. But my family helped me to see that my worth was not defined by my physical appearance. Na-encourage nila ako na tuloy pa rin ang buhay. Mukha ko lang naman daw ang nagbago. Ako pa rin to. Hindi naging madali, Chin, pero tinrabaho ko sa sarili ko. Kung paano mabuhay sa mundo na parang wala lang nangyari. And I slowly learned to accept my scars. And I realized that they were a part of my story. Bawat peklat na nakikita ko sa salamin. Sabi ko siguro nga may tinuturong
leksyon si God sa akin. Masyado ba akong naging proud dahil sa ganda ko noon? Meron ba akong naagrabyadong tao dahil feeling ko mas maganda ako sa kanila? Kaya binawi ni God ang ganda ko. I started to rebuild my confidence. I started reading Bible until I found new passions, new interests, at mas napalapit ako kay God. Ngayon, Chin, I'm still Jody Rose. But I'm a different version of myself. I'm learning to love myself, all the scars, and everything. I realize that true beauty comes from within. And I'm grateful for the journey that taught me that. I'm not the same person I used to be. But I'm proud of who I'm becoming. May nagsasabi na pwede namang magpa-opera. Ibalik ang dating mukha ko. Pero sana all lang talaga. Wala namang kaming ganong kalaking pera. Kung sana dito pa ang kuya ko. Hanggang dito na lamang, Chin. Sana yung masyadong proud sa sarili. Walang permanente sa mundo. Pwedeng bawiin sa'yo sa isang iglap lang. Until here, maraming salamat sa pakikinig. Ang inyong kamags, Jody Rose. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Mugs News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.